Iimbitahan sina dating House Speaker Martin Romualdez at nagbitiw na si Zaldico sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng mga maanumalyang flood control project. Babala pa ng Blue Ribbon Committee, posibleng umabot sa paghahain ng arrest order kung iisnabiniko ang imbitasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Kung masusundan pa ang kanilang pagdinig ukol sa maanumalyang flood control projects, padadalhan ng imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sina dating House Speaker Martin Romualdez at nag-resign na Congressman na si Zaldico. Kung hindi sumipot si Ko na nasa ibang bansa pa ngayon, ay ipapasabpi na siya. At kung hindi sumipot, i-issuehan siya ng show cause order. Kung hindi pa sapat, maaari aniyang i-cite in contempt at pa-issuehan ng arrest order. Ang imbitasyon naman kay Romualdez ay idadaan kay bagong House Speaker Bogie D. bilang paggalang sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng Senado at Kamara. Sa ngayon, hinihintay aniya ng komite ang ilang development sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. Pupuntaan nila sila kung saan sila itinuturo ng ebidensya at hindi papaapekto sa mga batikos na may kinakampihan, pinagtatakpan o tinatarget. Walaan nila silang tinatarget, pinoprotektahan o palulusutin, kahit pa kung kapwa-senador ang ituro ng mga resource person. Maging ang minorya ay itutulak na ipakontempt si Ko kung hindi sumipot sa hearing ayon kay Senador Bato de la Rosa. Hindi aniya sapat na nagbitiw lang si Ko. What will be enough is thorough investigation, if it warrants prosecution, and if it warrants conviction. Kung kinakailangan talagang managot. Dapat din aniyang personal na dumalo sa pagdinig si Ko. Flight means guilt? Ganun ba yun? Oo, kasi kung inosente ka, you have to fight for your innocence before anybody, any particular investigating agency. Harapin mo, bakit ka umalis? Bakit ka lumayas? May kasalanan ka ba? Hindi aniya maaaring online lang ang pagdalo nito sa Senate hearing. Mahirap yun. Kung magsinungaling siya, hindi natin siya ma-cite in contempt. He should be within our jurisdiction. Kung magpumilit umanong magtago sa ibang bansa, baka aniya magaya si Ko kay Alice Go. Arrest order coming from the Senate, not from the court, that compelled her to be delivered back to the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, nabuo na bilang low pressure area ang cloud cluster o yung kumpol ng mga ulap na minomonitor ng Pag-asa. Uling nakita ang LPA sa layong 1,070 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Anumang oras ngayong gabi ay posibleng nasa loob na yan ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nananatili ang posibilidad nitong maging bagyo. Sakaling matuloy, papangalanan nitong bagyong Paulo. Sa latest outlook ng Pag-asa, posibleng lumapit at tumawid ang potensyal na bagyo sa Luzon. Kung titignan naman sa wind forecast map ng Metro Weather, pwede itong maglandfall sa Northern Luzon. Pwede pa itong magbago kaya tutok lamang sa mga update. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang nasabing LPA pero patuloy na makakaapekto ang easterlies na maaari pa rin magdulot ng thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Mimaropa, Bicol Region at Calabarzon. Mas malaking bahagi na ng Luzon. Ang uulanin sa hapon, lalo na ang Central at Southern Luzon. Pati sa Bicol Region, may mga pag-ulan din sa Visayas at Mindanao. Malalakas ang buhos lalo na sa ilang bahagi ng Panay Island, Negros Island Region, Samar Provinces, Northern Mindanao at Caraga. Maging handa rin ang Metro Manila dahil pwede pa rin maulit ang mga pag-ulan bukas. Good evening mga kapuso! Busy sa kanilang showbiz commitments ang mga Sparkle Star. Gaya na lang ni Rita Daniela at Bianca Manalo na very proud sa kanilang recent win sa iba't ibang award-giving bodies. Pero si Rita, may hinard launch din? Makichika kay Athena Imperial. Nanalong Best Actress si Sparkle Star Rita Daniela sa Sinag Maynila 2025 Independent Film Festival para ito sa pagganap niya bilang guro sa pelikulang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa. Buhos ang pagbati kay Rita na kanya namang ipinagpapasalamat. Rita Daniela! Pero ang Queendom Diva, winner na sa career, winner din sa love life,
Sa reel post kasi ni Rita ng kanyang 30th birthday celebration sa Instagram, spotted ng netizens ang sweet moment ni Rita at basketball player na si Maclaude Guadagna. Nag-holding hands din ang dalawa sa dulo ng video. Kaya ang tanong, ano ang real score? Isa pang kinakikiligan at layag na layag ang As Ralph ni na AZ Martinez at Ralph De Leon, na para bang newlyweds ang dalawa sa kanilang mga suot ng umattend sa kanilang fan meet. Mula sa venue na mala reception ang look, cake, dance, at sabay na panonood ng fireworks. Grateful din si AZ dahil umabot na sa 2.8 million views ang music video nila ni Ralph. Sobrang happy po ako kasi it's our first project together with Ralph and first music video ko din. Kaya sobrang thankful ako na hindi lang Razzles pero a lot of casual viewers nagsistream talaga. Nagsistream sa music video namin. Galing abroad din si AZ kasama ang pamilyang nagbakasyon sa Vietnam. For 4 months then hindi ako nakapunta sa wedding ng brother ko. So parang it's a pambawi for my family na let's go on a vacation together. Samantala, kinilala si Bianca Manalo na gumaganap bilang Olgana sa Encantadia Chronicles Sangre bilang pinakahuwarang personalidad ng taon sa telebisyon sa 2025 Indie Excellence Gawad sa Puso ng Sining. I'm very honored and I'm very grateful because after 17 years, matagal-tagal na ako nag-artista. Ngayon lang ako na-recognize. So I'm very thankful sa grupong ito for recognizing me and promise ko na lalo kong gagalingan. Nasa Hong Kong lang kamakailan si Bianca para bisitahin ang isang kaibigan. I visited a friend because she gave birth there. Si Era Madrigal. 7 months na siyang nakatira doon. Sakto, pagdating ko, hinabol ako ng bagyo, signal number 10. So hindi rin kami masyado nakaikot. Despite the weather, nakapag-catch up and quality time pa rin naman daw ang aktres sa mga kaibigan sa loob ng hotel. Athena Imperial updated sa Showbiz Happening. Bistado sa isang nirentahang resort sa Laguna ang birthday party na tila ginawang handaan ang mga iligal na droga. Mahigit 30 ang nasakote, kabilang ang 3 dayuhang dati nang nahuli sa pagbebenta ng party drugs. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance video ng NBI, makikita ang mga sasakyan ng mga target na nakaparada na sa kanilang nirentang resort sa Barangay Pansol, Calamba, Laguna. Sa loob ng resort, kita sa CCTV ang umunoy subuan ng illegal na party drugs sa mga bisita ng isang lalaki sa isang birthday party. Pagkakuha ng senyas, sumalaki na ang mga tauhan ng NBI Dangerous Drugs Division at Organized and Transnational Crime Division. Inabutan sa sala ang droga sa ilalim ng mga upuan. Ganon din sa may swimming pool habang may lalagyan ng kush sa kanilang lamesa. Sa ikalawang palapag, tumambad sa otoridad ang 2 Yemeni national na dati nang nahuli ng NBI 3 taong na nakakaraan dahil sa pagbebenta ng party drugs sa mga bar sa Metro Manila. At dito naman sa kartong ito, mga kapuso, ito mayroong 2 nakadapa dito ngayon. Itong naka-plastic na yan, hinihinalang ecstasy. At dito naman sa kama, yun mga kapuso, yun. Yung naka-plastic ulit doon, ito ay hinihinalang kush. Yung Saturday, nakatanggap na informante natin na magkakaroon ng PAT session somewhere in Laguna. We were able to locate yung location. Kung napansin kasi natin na they were distributing drugs. So we started entering the premises to stop it from escalating. Nakita rin ang iba't ibang klase, kulay at korte ng droga tulad ng umano'y ecstasy, ketamine, cocaine, GHB o liquid ecstasy at kush o high-grade marijuana na sa kabuuan ay tinatayang nagkakahalaga ng 3 hanggang 4 na milyong piso. Bukod dito, may nadiskubre din ang NBI na ginagawa ng grupo sa party bago ang raid. Itong grupo na to, they like experimenting or concocting new drugs. Nag-halo-halo nila yun. Yung mga naka-fake ng mga pinagagawa nila ay nagko-collapse. Nangingisay. Iba-iba ang sagot ng mga nahuli sa operasyon. Pinili ko po yung
Lahat po yun dyan. Sa tutusin, hirap pa ako magkaroon ng kaibigan. Mas dumadami friends ko pag mga party. Wala pang bentahan po dito. Wala po. Sa kabuuan, 33 ang inaresto sa operasyon ng mga kabataan, 25 sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Dinala na sa Calamba ang mga suspect para ma-inquest. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nakikipag-ugnayan na ang Kamara sa Justice Department para sa agarang pagpapauwi sa nag-resign na si Congressman Zaldico. Sabi naman ng isang kongresista, dapat panagutin din ang party list ni Ko na Ako Bicol. Ang sagot ng huli sa pagtutok ni Tina Panginiban Perez. Immediate and irrevocable man ang resignation ni Ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico, ibang usapan pa rin daw ang pagpapanagot sa dating mambabatas sa umunay kaugnayan nito sa mga maanumalyang flood control projects. Si House Speaker Faustino Boji D. III nakikipag-ugnayan na raw sa Department of Justice para sa agarang pagbabalik kay Ko sa bansa. Hindi malinaw kung nasaan ngayon si Ko, pero nauna nang lumabas na wala na siya sa Amerika at umunay na sa bansang Spain. Maging ang palasyo, sinabing hindi raw makatutulong kay Ko ang pagtatago. Kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas mainam po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Tinanggap na kahapon ni Speaker D ang resignation ni Ko, kaya nawala na rin daw ng jurisdiction sa kanyang House Ethics Committee kung saan may nakahaing ethics complaint laban sa kanya si Congressman Toby Tiangco. Pero sa ilalim ng RA 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nakasaad na hindi pwedeng payagan ang sinumang public officer na mag-resign o mag-retire sa gitna ng isang investigasyon o nakaambang kaso laban sa kanya para sa alinmang paglabag sa probisyon ng batas. Hinihingi na namin ang tugon ng liderato ng Kamara ukol dito. Pero kung si Cebu 5th District Representative Duke Frasco ang tatanungin, hindi lang dapat si Ko ang panagutin, kundi maging ang kanyang Ako Bicol Party List na anya'y naging kasangkapan para maisakatuparan ang pang-aabuso. Dapat daw humarap din ang Ako Bicol Party List sa investigasyon, parusa at kung kinakailangan, diskwalifikasyon. Sabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., bagamat hindi nagiging panangga ang resignation, nananatilian niyang walang bahid ang Ako Bicol Party List. Malinaw rin daw sa Party List System Act na hiwalay ang partido sa nominee at ang pagpaparusa sa party list dahil sa kasalanan ng isang nominee ay hindi lang paglabag sa batas, kundi pagbaliwala sa mga bumoto rito. Nanawagan din si Garbin na bigyan ng due process si Ko. Sabi niya in due time, he will return and answer all the allegations. Remember, there are no pending cases yet. He's entitled to this presumption of innocence. Sinisimula na rin daw nila ang proseso sa pagpapalit kay Ko. Ang kanilang third nominee na si Attorney John Almario Chan ang hahalili raw kay Ko. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatutok 24 oras. Matapos ang pamorningang pagdinig, lusot na sa Kamara ang panukalang 625 billion peso DPWH budget para sa 2026. Pero bago ipasa, na-question pa ang pare-parehong presyo ng mga multipurpose building at halaga ng mga classroom na mas mahal kumpara sa mga naitayo ng isang NGO. Nakatutok si Jonathan Andal. Dahil sa haba ng mga pila-pilang debate para sa budget ng ibang ahensya, pasado 1:30 na kaninang madaling araw na isa lang sa plenaryo ng Kamara ang panukalang 625 billion peso budget ng DPWH para sa susunod na taon. At sa gitna ng usapin kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects ng DPWH, ipinunto ng isang mambabatas, hindi raw ba aprobado ni Pangulong Marcos ang pag-release ng pondo para sa unprogrammed appropriations? Ang unprogrammed appropriations ay mga proyektong mapopondohan lamang kung may sobrang pondo ang gobyerno. Ang approval ng over 4,000 additional infrastructure projects funded from unprogrammed appropriations, particularly in 2023 and 2024, ay lahat po yan para mapondohan from unprogrammed appropriations, kailangang aprobahan po ng Presidente.
Yun As po well, ang the malinaw na distinguished na-establish sponsors natin. mentioned it is by authority. There was the delegated authority. Malinaw po sa batas. With due courtesy to the Approval of Honorable the President. Tino, we are now 2:51 a.m. Ang sponsor ng DPWH budget ang sumasagot para sa ahensya. Yes, of course, it will be approved by the Office of President, but through the Department Through the DBM. Pero Kinwestiyon naman ni ML Party List Representative Leila de Lima kung bakit pare-parehong tig 50 million pesos ang presyo ng mga itatayo ng DPWH na multipurpose building sa iba't ibang rehiyon. Lahat po nito 50 million for each of these multipurpose buildings across various regions. Parang red flags po ito eh. yes po, there are identical or almost the same amount ang nakalagay. Kasi ho, may standard design sila, halos pare-pareha lang yon. Tanong pa ni De Lima, bakit mas mahal ang classroom na gawa ng DPWH na abot mahigit 3 milyon kumpara sa isang NGO na wala pang 1 milyon? So definitely, resilient type na building, mas mataas ang cost rather than the ordinary building, design po. Pero bakit po lumalabas dun sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon hearing sa Bulacan na mga substandard or under design yung constructed sa 1st District of Bulacan from 2019 to 2025. So akala ko ba higher ang design? Yung mga kaso sa Bulacan is an isolated cases yun. Definitely, they do not follow the standard design ng DPWH. 3:30 na madaling araw natapos ang debate at lusot sa plenaryo ang budget ng DPWH. Ang 625 billion pesos na panukalang budget ng DPWH para sa 2026, kalahati ng naaprobahang budget para ngayong taon. Bumaba ito dahil pinaalis ng Pangulo ang lahat ng flood control projects maliban sa 15.77 billion pesos na halaga ng proyekto na may counterpart funding at pagbabantay mula sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglaban sa korupsyon sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng League of Vice Governors of the Philippines. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na dapat manatiling matatag at magkaisa laban sa korupsyon. Kailangan na raw kasing tuldukan ang kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan. At sa gitna ng mga nauungkat na anomalya sa mga flood control project, bilin din ng Pangulo na dapat matanggap ng mga opisyal ang galit at pagkapagod ng mga tao at mabatid ang pinanggalingan nito. Amidst the challenges affecting our institutions, we must remain firm, uncompromised, and united in fighting corruption. The unscrupulous abuse of power and greed must come to an end. Their rage is valid. It is born from years of frustration at a government characterized by systemic dysfunction and unfulfilled promises. Alam naman natin ang mga mali, kaya dapat nating itama. Hindi lang bumababang enrollment at pag-alis ng mga guro ang tinalakay sa isang pagtitipon ng mga private Catholic schools. May panawagan din sila sa mga naging estudyante nilang sangkot sa korupsyon. Nakatutok si Sandra Agnaldo. Sa pagtitipon ng Catholic education leaders, tinalakay ang iba't ibang pagsubok na pinagdaraanan ng private schools sa bansa, pati ang mga isyu na ikinagagalit ng marami, ang katiwalian sa paggamit sa pera ng bayan. Punto ng Catholic Educational Association of the Philippines o CEAP, na gamit na lang sana sa edukasyon ng mga bata ang pondong nasayang sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno. Gaano karaming eskwelahan ang improve mga facilities about addressing malnutrition of our school children, ganyan, hunger, di ba? Yung mga pera sana na gamit dyan pero napunta lang sa kamay ng iilang mayayaman. Nagbalik tuloy sa alaala ng grupo na ang mga sangkot sa katiwalian dati ring mga naging estudyante na ang ilan daw mula rin sa Catholic schools. Panawagan nila sa mga ito, come home to your schools and university to rekindle the spirit of truth, decency, social justice. Nakakahiya naman kayo kung Catholic school
graduate kayo, tapos nagko-corrupt kayo. Kasi you're living lives contrary to the very essence of the values that we have taught you in the schools and universities. But we want to recognize as well many of our alumni who are heroes, good and great public servants. Bahagi naman daw ng pagtuturo sa mga eskwelahan ang kabutihang asal at pagiging responsableng miyembro ng lipunan. Pero makabubuti raw kung mabibigyan diin pa ito sa mga paaralan. Pero paalala nila, hindi lang naman eskwelahan ang humuhubog sa isang estudyante. Nariyan din ang pamilya at komunidad. Sa kanilang National Convention sa Pasay City, tinalakay din ang mga problemang kinakaharap ng mga private schools ngayon, gaya ng pagbaba ng enrollment dahil sa mahirap na buhay at paglipat ng private school teachers sa government schools dahil sa mas mataas na sahod. Ilan sa panukala nila, palawakin ang private school scholarship program para makadiscount sa tuition fee maging ang elementary students. Dagdagan din daw sana ang subsidiya para sa mga sweldo ng private school teachers. Nasa mahigit 2.2 million ang nag-aral sa private schools noong school year 2023 to 2024. Sana matulungan kami for the survival of our private schools. Kasi kailangan ng buong bansa yan. So isasabi namin, complementarity and partnership. Kailangan ng buong bansa ang public at saka private schools. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.